Ayan, so magandang araw. Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang aming naging aktibidad kamailan lang. So, ang outreach program ay ginawa namin sa Santa Cruz, Manila. Ang aming mga benepisyaryo ay ang mga abandonadong matatanda na nakatira sa lugar na ito. So, isinagawa namin ang aktibidad na ito para magbigay ng serbisyo, mag-aliw, at maiparamdam sa kanila na mahalaga sila kahit na sa kanilang sitwasyon at mayroong mga tao na handang tumulong para sa kanila. So, nung una, sobrang excited ako pumunta dun sa bahay para sa mga matatanda dahil unang beses kong mararanasan na pumunta sa isang lugar na ganyan. At mag-volunteer na rin. So, inasahan ko na makatutulong ako sa kanila, ma-assist ko sila, at naisip ko pa nga na magluto para sa kanila sa outreach program na iyon. Pero nakakalungkot lang dahil hindi natuloy ang plano dahil sa biglang pagbabago ng schedule ng mga matatanda. So nakakadismaya sa una pero hindi naman namin pwedeng ipilit dahil kailangan nilang unahin ang mga bagay na mas importante at okay lang naman iyon. So ayun na nga. Dumating ang araw na oras na para pumunta kami doon. So, sobrang aga kong nagising para pumunta doon. Para maiwasan ng trapiko at para hindi makaabala sa mga blockmates ko. So, nagulat ako kasi sobrang linis ng lugar. Napakaganda at napaka-maintained ng lugar na iyon. Sobrang linis, napakaganda at alam mo na naaalagaan ng mabuti ang mga matatanda. So, nung pagdating namin doon ay nag-hello at nag-hi kami sa kanila. At nakakagulat dahil ang mga matatanda ay kumanta para sa amin. So, imbes na happy birthday, ay binago nila ang kanilang kanta para maging happy welcome. So, ang kanta na iyon ay naging welcome song. Ayan. So, ayun yung kinakanta daw nila tuwing may mga bisita na pupunta sa kanila. So, pagkatapos naman naming magkamustahan, ay talagang na-touch kami dahil itinur pa kami ni Sister Guadalupe doon sa lugar. So, pinakita niya sa amin ang eksaktong lugar kung saan nanatili si Mother Teresa. So, doon sa lugar na yon ay sobrang liit lang, pero mararamdaman mo talaga ang presensya. At nagbibigay sa akin yon ng parang pakiramdam na merong presensya ang pananampalataya at may sense of fulfillment o parang ang sarap niya sa pakiramdam dahil alam mong makakatulong ka sa matatanda at nakapasok ka sa silid na punong-puno at nag-uumapaw ng pananampalataya ng isang santo. So, ayan. Paano nga ba sila nag-react sa presensya namin nung pumunta kami doon? So, nung una, hindi talaga sila nakatingin sa amin dahil kumakain sila. Pero kalaunan ay nagsimula silang ngumiti at pumate ng magandang umaga at kitang-kita mo na pinapahalagahan nila at na-appreciate nila ang aming presensya. Sobrang nakakapuno ng saya na makatulong at magparamdam sa mga matatanda na abandonado na espesyal sila at nakikilala natin sila kahit sa maikling panahon lamang. So, ang aking sense of empathy ay na-enhance doon sa lugar na yon. At mas lalo itong lumakas dahil doon sa nakita mo na may mga taong nagdurusa at nagdusa pa. So, sa totoo lang, gusto ko rin mas makatulong. Pero siguro kapag matatag na ako or kapag kaya ko na, kapag stable na ako, at kaya ko nang magbigay ng malaking tulong ay gagawin ko. So, natutunan ko na kahit ilan sa atin ay may gusto na mag-isa tayo or independent tayo, malaya tayo mula sa ibang tao, ay meron pa rin namang mga pagkakataon na kailangan natin ng tulong ng iba o kanilang pagiging emotional support para sa atin. Dahil walang tao or no man is an island, katulad nga ng kasabihan. At may mga pagkakataon talaga na kakailanganin natin ang tulong ng ibang tao. Kaya kapag kaya mo at meron kang pagkakataon na tumulong, ay gawin mo. So pagkatapos ng aktibidad na ito ay
parang na-enhance ang aming pagsasama ng mga kagrupo ko dahil mas nakatulong ito para mag-communicate kami o mag-usap-usap ng mas maayos, mas mahusay, at nagkaroon kami ng komunikasyon tungkol sa naramdaman ng isa't isa doon sa lugar. At sa pamamagitan ng aming karanasan ay nagkaroon kami ng isang pagkakabuklod-buklod na ibinahagi rin namin pagkatapos ng outreach. So, ang mga bagay na tumatak sa akin matapos ang outreach ay ang katotohanan tungkol sa pamilya. So, kahit gaano kaganda or kahit gaano ka perpekto ang pamilya na meron ka, ay hindi maaalis sa mundo ang mga pamilya na may lakas loob na iwanan ng isa sa kanila. Iwanan ng isa sa kanila sa mga estranghero, at kung gaano kalupit ang lipunan sa mga taong napabayaan ng kanilang pamilya. So, nakakalungkot talaga, pero ganyan ang mundo. Kaya hanggat maaari, hanggat kaya natin, ay magbigay tayo ng tulong o maging mabuti tayo sa mga tao sa paligid natin. So, na-realize ko din o naisip ko rin dahil sa aktibidad na ito at dahil sa kursong ito na gaano ko kamahal o kaimportante sa akin ng pamilya ko at gaano kahanda na gawin ang lahat para maprotektahan ang mga mahal ko sa buhay. So, ang mga tao na nangiiwan sa kanilang pamilya ay hindi ko pa rin maiintindihan, ngunit nagkaroon ako ng sense of love and care para sa aking pamilya. So, curious pa rin ako kung saan sila kumukuha ng lakas ng loob na gawin iyon, at nakakalungkot pa rin kung paano nila napabayaan ang sarili nilang dugo. Pero ang magagawa lang natin ay tumulong doon sa mga naiwan at na-neglect ng kanilang mga pamilya. So, dahil din dito sa outreach program na ito, ako ay nagkaroon ng sense na magpalaganap ng maayos at mabuting asal sa ating kapwa, at matuto tayong makiramay at magkaroon ng pagkakaisa sa ating komunidad kung saan walang sino man ang napapabayaan at lahat ay nabibigyan ng atensyon at pangangalaga. At kung ako naman ay bibigyan ng chance na magkaroon ng advokasya, ay bibigyan ako ng pagtulong doon sa mga matatanda at doon sa mga kapuspalad tulad ito, mga outreach program o maging daan tayo para sa pag-asa. Suportahan natin ang mga nangangailangan ng pagmamahal at pangangalaga at sama-sama tayong gumawa ng pagbabago para sa ating komunidad. So, yun lang. Umaasa ako na naintindihan nyo at may aral kayong mapupulot dito sa maikling refleksyon na aking ginawa. So, ang refleksyon na ito ay para sa mga tao na gusto pang makatulong at naghahanap ng motibasyon para tumulong. Dahil sa pagtulong natin ay meron tayong sense of fulfillment at nagkakaroon tayo ng magandang epekto sa ating komunidad. Yun lang. Maraming salamat.